Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rodrigo Repuliasa Jr. or pwede niyo po akong tawagin Pastor Bong. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-share o makabahagi ng aking karanasan sa ministry, about pastoral ministry. And it's an honor for me na ako po ay naimbitahan ng aking isa sa mga mentor ko po, isa sa mga tinitingala kong pastor, ninong din po namin sa kasal ng misis ko na si Doc Butch de la Peña. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil marami po siyang naging estudyante sa Bible School pero I was overwhelmed and excited na ako po ang napili niya para makapagbahagi ng karanasan ko sa ministry. And sa inyo po dyan na nandyan, again, welcome po. Ako po ay graduate po ng 3 kurso. Ako po ay graduate po ako ng Bachelor of Science in Computer Science. Nag-aral po ako sa Asian College of Science and Technology, AXAT Cubao. At nag-aral po ako sa Bethel Bible College sa May Cubao during that time. Kaya ako po naging teacher si Pastor Butch de la Peña. Naging teacher ko po siya sa Methods of Bible Study, OT and NT Survey, at nakalimutan, Book of Acts. So marami po ako naging subject sa kanya. Talagang sinundan ko po ang kanyang mga subject para makapag-aral na maayos. So glory po ng Panginoon. At higit sa lahat po ako ay graduate ng Doctorate of Kalokohan, mga kapatid. Ako po ay hinugot sa dilim. Dati po akong drug addict, turugista, naging member po ako ng PRAT sa Mandaluyong, hindi po sa loob, sa labas. Naging member po ako ng PRAT, nagtayo po kami ng fraternity dyan. From warlord, ako po ay naging vice president ng fraternity. And name it, naging babaero po, natuto ng drugs. Ito nga po, meron akong tato. Yan po yung tatak ng pagiging nang galing ako sa dilim. At meron pa po ako isang tato sa hita. Isang tato sa hita na baraha. So, yan po ang aking buhay, mga kapatid. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay binago niya. Ako po ay nung time na naalala ko po, nung time po na nalunong na po ako sa droga at nalaman po ng tatay ko. Sakto po yung pinsan ko po sa Ilocos Norte ay pumunta po ng Quezon City. During that time kami po ay from Mandaluyong, lumipat po kami ng Quezon City. At pumunta po yung pinsan ko sa Quezon City. Niyaya niya akong pumunta sa Ilocos. At pinasama ako ng tatay ko kasi during that time nalulunong na po ako sa droga. So, umuwi po ako ng Ilocos at nagustuhan ko po for the first time. Nag-enjoy po ako. That is 1997. Then, I went back to Manila dahil during that time nasa college po ako. Hanggang sa nag-graduate po ako noong 1998, bumalik po ako ng Ilocos. And during that time, born again na po yung isang pinsan ko. Kasi yung pinsan ko na nagsama sa akin sa Ilocos ay babae, ate nung pinsan ko na isa na niyaya ko sa church. So sinayaya ko ng pinsan ko na lalaki na umatin sa church. At ang sinabi niya sa akin is, natatandaan ko, sama ka sa church kasi maraming magagandang babae doon. So, ginawa ko, sumama po ako dahil nga naghahanap ako ng mabibingwit. So, matin po ako ng church. Nung pagdating ko, na-culture shock ako dahil sabi ko,
ganito palang mga born again, para mga baliw. Pataas-taas ng kamay, sisigaw-sigaw ng hallelujah. So, tumatawa ako. In my heart, tumatawa po ako sa kanilang pinagagawa. Pero dahil wala rin ako magawa, sabi ko, ginaya ko na lang. Dahil as nandun pa yung crush ko, so ginaya ko. Kunyari, na born again na rin ako. Pero hindi talaga totoo yun. So, hanggang sa sinama niya ako sa Bible study, so prayer meeting. Hindi pa ako Kristiyano noon. Sumama ako kasi nandun yung crush ko. Pero dumating sa punto na pinasama niya ako sa youth camp nang sabi niya sa akin, sama ka doon. Maraming mas magagandang babae doon. Punta ako. So that is May, May 1 hanggang 3 yung camp. 1998. So, sumama po ako. So, nung May 3, 1998 po, ang nangyari po ay nagkaroon po ako ng deep encounter sa Panginoon. Kasi during that time is yung speaker po ng camp ay nagtuturo ng tungkol sa mga na-experience ko. Ang akala ko nga po ay kinuwento ng pinsan ko. Kinuwento ng pinsan ko yung istorya ng buhay ko. Kaya sabi ko, pagkatapos ng camp nito, uupakan ko tong pastor na to. Pero, ang nangyari po is, ako yatang nasuntok ni Lord. Kasi ang nangyari noon, nung nagpa-altar call siya, lahat po ng kabataan ay pumunta sa harapan. So, nung pumunta sila sa harapan, ang sabi ko is, wala namang mawawala sa akin, di gayahin ko. So, ginaya ko po yung mga youth, yung mga kabataan na pumunta sa harapan. And I end up crying in the Lord. And nung pagdilat ko, lahat ng mga kabataan nasa likod na lang. Ako na lang pala naiwan sa altar. So at that moment, humingi ako ng tawad kay Lord, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas Diyos ng aking buhay. That is May 3, 1998. Then, on May 16, 1998, ako po ay nagpabautismo. Then bumalik po ako ng Maynila. And dun sa Maynila po, mga kapatid, naghanap po ako ng church. And during that time, yung meron po akong flock leader na babae doon sa camp na yon. Naging kaibigan ko yung sister niya. So, naghanap ako ng church, kinontak ko kasi pare-pares kami nag-aaral sa Maynila. Ako pala taga Maynila, sila nag-aaral sa Maynila. So, kinontak ko, dumunta ako ngayon sa isang church na pangalan po ay Jesus Hope of All Nation. Pero sinubukan ko pong pumunta sa Jesus Our Hope, na kung saan, kung di po ako nagkakamali, na-meet ko na po si Pastor Butch doon sa church na yon, kay Pastor Tani Planas. Pero hindi po ako doon tinawag ni Lord para ma-disciple. Tinawag po ako ng Panginoon sa Jesus of All Nation. So sinundan ko po yung naging flock leader ko at yung kaibigan ko kasi yung kapatid niyang bunso. So sinundan ko, pumunta kami doon hanggang sa yung pastor doon ay nakitaan siguro ako ng pagkakatawag ng Panginoon. So, and I received also during that time, kung di pa ako nagkakamali, that is June 3, 1999. June 3, 1999, yes. Naka-receive po ako ng words, voice of God. Actually, that is the second time na narinig ko po yung voice ng Panginoon kasi kung di po ako nagkakamali, nung March 1999 is, kasi nandun pa po ako sa Ilocos, naninigarilyo pa po ako noon. Na-born again na ako pero naninigarilyo pa rin ako. So, wala yung pastor namin sa Ilocos,
kada wala siya, tsaka yung mga kasama ko mga kabataan, naninigarilyo ako sa CR ng church. Kasi ako naglilinis ng CR ng church during that time. So, ang ginawa ko, naninigarilyo po ako ron. Naka-encounter po ako, narinig ko po yung boses ng Panginoon. Sabi niya, tuwing linggo, nagtataas ka ng kamay, nagpe-praise the Lord ka, pero pag wala na nakakita sa'yo, ito ang ginagawa mo. So, ang ginawa ko ngayon, tinapon ko po yung sigarilyo, hindi na po ako nanigarilyo. So, babalik po ako doon sa sinabi ko, June 3, 1999, nakarinig ulit ako ng boss ng Panginoon na sabi niya, Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sabi ko, ano ibig sabihin yun? And then, meron nagpaliwanag sa akin in my mind na kaya ako binigay sa yung verse na yan is balang araw is gagamitin kita kagaya ng paggamit ko sa mga pastor. So, nagpray ko ano ibig sabihin nun. Then, I realized na baka may calling ako sa Panginoon. And during that time, dinidisciple na po ako ng pastor ko. Hindi ko pa po inaalam. Naalam na dinidisciple niya na ako. Basta every time na magkikita kami, ini-invite niya ako na pumunta sa camp. Ini-invite niya ako na pumunta sa kanyang Bible school. So, sumasama ako. Hanggang sa tinanong niya ako, ready ka na ba mag-aral sa Bible school? Sabi ko, oo. So, pumunta ka sa ganitong araw, ganitong oras. So, pumunta ako at sinama niya ako, meeting pala ng mga board of elders sa church. As kino-question na nila ako, paano ka, sinabi ng pastor ko na mag-aaral ako sa Bible school at kailangan ko ng support ng church. So, sabi ng board of elders, paano ka namin nalaman na ikaw yung tinawag ng Panginoon? Ang sabi ko sa kanila is, alam ko tinawag ako ng Panginoon. Dahil nararamdaman ko na ako'y gagamitin ng Panginoon sa kanyang kaharian. At binigay ko po yung light verse ko. At yun po, sang-ayon sila. Kaya sinama po ako ng pastor ko sa Bethel Bible College. Nag-aral po ako sa Bethel Bible College. Doon ko na po na-meet si Pastor Butch. Pero sa mga pagitan po noon, umatin na rin po ako ng discipleship training week ng YWAM, Youth with a Mission sa Antipolo. So, umatin na rin po ako dyan bago ako pumasok sa Bible School. So, sa Bible School, nakapag-aral po ako by the grace of God hanggang natapos po ako ng 2003. At doon po ako Bible School. Doon po ako nakagraduate, 2003. At bago po ako nag-graduate, yung sinasabi ko pong babae na flock leader ko po, na sa camp, siya po ay naging girlfriend ko. At siya po ngayon ang aking asawa. Ang aking may bahay, si Eva Valdez Repullesa. So, naging may bahay ko po siya. At isa po sa ninong sa kasal nga si Pastor Butch noong 2010, December 18, 2010. At noong 2003, bago ako mag-graduate, yung pastor po namin, yung senior pastor, ay bumaba po, nag-step down. Alam niyo po, nagulat ako kasi during that time na ako po yung nag-aaral sa Bible School bilang disciple niya, hindi niya po ako binibigyan ng ministry. Wala po akong teaching ministry. At lahat ng ginagawa ko, lagi niya ako napapagalitan. And one time, meron silang ginawa sa akin ng assistant pastor. Kaya kung nalaman din na may calling ako, iniwanan nila ako wala yung senior pastor, wala yung assistant pastor, ako lang yung nandun. At ako yung pinagturo nila. At sa isang verse, John 10:27, my sheep hear my voice and they follow me. Na-expound ko po yun. So, doon ko nalaman na may calling po ako. So, iniwan nila yun. Iniwanan nila one time, nakapagturo ako. Doon, hanggang sa tuloy-tuloy na nga po. Nag-aaral na ako sa Bible School. Then, sabi ko nga, hindi niya ako binigyan ng teaching ministry sa church. Hindi ako youth leader. Pero nung siya po ay nag-step down bilang senior pastor, ako po yung ginawa, bago siya umalis, ako po yung ginawa niyang assistant pastor. At
yung assistant pastor po, siya po ang naging lead pastor namin. So, naging pastor po ako ng church ng Jesus of All Nation. And ako po ay nagpastor doon for 2 years. Then after that, God called me to another ministry. I went back to Ilocos Norte. Nagpastor po ako doon bilang youth pastor ng church. Kasi yung asawa ko po, mga magulang niya, pastor din ng Assemblies of God. So, tumulong po ako sa church nila bilang youth pastor. Hanggang sa ako po ay naging sectional youth coordinator ng section namin. Mula sa isang church, tinulungan ko po yung tatay niya, youth pastor, pati yung kuya niya, pastor din po. Tinulungan ko rin po sa isang church. So, dalawa po yung pinagpapastaruhan ko ng kabataan hanggang po ako yung naging sectional youth coordinator na kung saan 13 churches na po yung hinawakan po namin. Hinawakan po ng yung lingkod. At yun po, nakapag-disciple tayo ng maraming kabataan sa Ilocos Norte during that time. That is 2005 to 2008. Hanggang sa bumalik ako ng Maynila at doon na po ako naging Bible School Registrar by the grace of God. So, nagkasama na naman po kami ni Pastor Boots sa Assemblies of God School of Ministry. Isa po siya sa mga teacher doon. Siya ang naging Dean of Men namin at ako naman po ay naging School of Registrar. Bible Registrar ng school. So, nagkasama na naman kami doon and hanggang sa dinala po ako ng Panginoon sa isang church sa Maynila. Ang pangalan po, Central Assemblies of God. Dati pong pinagpastoran ng mga pastor na kagaya nila Dr. Javier, nila Pastor Tani Planas. So ako po yung pag-14 na pastor doon sa church na yon. And by the grace of God, tabiyaya po ng Panginoon, napatakbo naman po natin na maayos. Hanggang sa, ako lang po yung 1 year doon. Ewan ko po sa Panginoon, bakit di po niya ako pinapatagal sa isang church. Dinadala-dala niya ako sa iba't ibang church. After po na ma-reconcile, ma-disciple yung mga kabataan, maayos sa mga manggagawa, ako po inaalis niya. So inalis niya po ako doon, inilipat niya na naman po ako sa Taguig, sa Bethel Assembly. So tumulong po ako doon for almost 2 months. Hanggang sa tumulong po tayo sa San Mateo Rizal. Sa isang church dyan na Assemblies of God. Kasi po, sa simula't-simula po ako po ay Assemblies of God. At hanggang sa pumunta na po ako dito sa Canada. At dito na po ako dito na po ako tumulong sa gawain. Una, masakit. Ako po ay nagkaroon po ako dumating po sa punto na ako po ay nagkaroon ng spiritual depression dahil nung ako po ay dumating dito, hindi ko alam na iba pala ang patakaran dito. Hindi kagaya ng Pilipinas. Merong mga pastor na nagsabi sa akin na pastor ka lang sa Pilipinas, hindi ka pastor dito. Kaya nagkaroon ako ng question sa Panginoon. Sabi ko, Lord, paano yung Romans 8:29? And my gifts and my calling is irrevocable. So, I was really culture shock during that time. Nagpahaba ako ng buhok. I end up rebelling sa Panginoon. Dahil nga sa na-experience kong gano'n na minaliit po ang pagkakatawag sa akin ni Lord. Hanggang sa lumabas po ako dun sa church na kung saan tinutulungan ng misis ko dito yun sa Canada kasi po ako ay kinuha ng asawa ko. Dinala po ako sa Canada. Meron siyang tinutulungan na church. Lumabas po ako doon kasi nga I'm totally spiritually depressed. Hanggang sa na-restore po ako ng Panginoon nung ako po ay tumulong sa isang malaking church dito. Ang pangalan po Elevation Church. Tinulungan po natin yun na nag-pioneer dito po sa Toronto. Sa church po nila Stephen Pertic. So, after a year, meron na naman po tayong tinulungan na church, Jesus Reign Ministry. Tinulungan po natin para maging youth pastor. That is June 2014. At nung June 2014,
After 3 years po, June 2017, 2000, 2017, ako po yung nilabas ng Panginoon doon sa church sa JRM. At binigyan po ako ng pangitain ng Panginoon na kailangan ko na po mag-start ng gawain. So, noong 2017, September 3, 2017, tayo po ay nakapag-pioneer ng isang iglesia rito. Ang pangalan po ngayon ay New Creation Church. Bina-Bible study ko po to simula nung 2015. And there are challenges na from 13 people, umabot po kami ng 40 noong 2016. And I was ready to put the church. Pero hindi pa po ready ang hindi pa ready ang panahon na yon para simulan. So naging ready lang po nung 2017, September 3. So from 40 po, bumalik po sa 13 yon. So nag-start kami ng church, 13 people lang, one family, noong September 3, 2017, without any mother church, without any denomination. Sabi ko, Lord, narinig ko, una kine-question ko si Lord. Sabi ko, Lord, paano ako magiging pastor dito? Wala naman akong congregation. Pinakita sa akin, Lord, na meron akong congregation. At yung nga yung bina-Bible study ko for 2 years. Then, challenge ko yung mga membro, pinag-pray namin. Sabi nila, Pastor, ready na kami. So, noong September 3, 2017, sinimulan po namin yon without any support sa iba't ibang manggagawa. Kami-kami lang nag-start. Tingnan nyo mga kapatid, 13 people. Dinala ng Panginoon kami sa isang sinihan. Na kung saan yung sinihan na yon is doon ko napanood yung pelikula nila Kathleen Bernardo at saka ni Daniel Padilla. Crazy Beautiful You yata yung title. Kasi nagdadrive ako noon, meron akong isang gustong lugar na kung saan gusto ko dalhin yung church. Kasi ang leading sa akin ni Lord, dalhin yung church sa gitna ng city. Like Paul did in lahat ng mga churches na pinayor ni Paul, dinala niya sa city. Kaya lang yung church na gusto kong puntahan, ay lugar na gusto kong puntahan, hindi doon. Pumunta ako sa isang community center, hindi rin doon. So, binakita sa akin ng Panginoon kung saan ako nanood ng sine na Tagalog. So, dinala ko ngayon doon. Malapit pa sa mga membro. Yung capacity ng upuan is 300. 13 people without any support. Ang bayad po, $350 every Sunday. Wala kaming instrumento ni kahit anong gamit. Ang dala-dala lang po namin is ang salita ng Panginoon, ang Word of God. So kinausap ko po yung manager, pinaliwanag ko sa kanya. Nagulat ako, sabi sa akin ng manager, "Baby, you're the one that we are waiting for to rent our place." Kasi during that time, naghahanap ako ng isang lugar sa mall. Sabi nila, hindi sila nagpapalagay ng isang room. Pero meron nga daw sinihan na nagpaparent sa church. So, nung kinausap ko na yung manager, yung palang dating church na rin pala yun ng mga itim, ng mga black community. So, nung pinuntahan ko, wala na po yung mga black community doon. From 50, naging 300 sila. So, umalis na. So, kami na ngayon ang sumunod. So, from 13, by God's grace po mga kapatid, we're going for 3 years. This September 3, 2020, 3 years na po ang church. From 13 kami po ay umaabot na po ng 40. And from one cell group, during that time, ngayon po ngayon ay 4 na ang cell group. And sabi ko sa inyo, wala pa kaming denomination, pero nung 2018, March 4, ako po ay nalisensyahan
ng Pentecostal Assembly of Canada bilang recognized minister and a senior pastor ng New Creation Church. At yung mga ibang pastor na kakilala ko po rito, matagal na sila nagpapastor, hindi pa po sila nabibigyan ng lisensya para magkasal. Samantalang ako, wala pang 1 taon, meron na po tayong lisensya para magkasal. So, yun po ang ngayon. At ngayon po ay ginagamit tayo ng Panginoon dito. Recognize na po yung church natin ng mga Canadian. At sa simula mahirap kasi lagi naman po pag nagsisimula sa ministry, finances ang problema eh. Pero hindi ko pa po nakita na hindi naging tapat ang Panginoon. Kung kailan mawawala na kami ng para sa pangangailangan namin, doon po darating ang biyaya ng Panginoon. May mga kapatiran po na bigla na lang magbibigay ng tulong. Kasi po, ako po rito, pioneering church. Wala po tayong sweldo, wala po tayong allowance sa church. Pero by the grace of God, yung Pentecostal Assemblies of Canada, tumulong po. Nagbibigay po sila ng pangangailangan sa mga churches at yun po ay binigay sa akin ng church. At binibigyan din po tayo ng gas allowance ng iglesia. So, doon po mga kapatid, makikita kong tapat ng Panginoon kasi minsan hindi siya nagkulang sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At sa biyaya po ng Panginoon, tayo rin po ay nakakapagsalita na rin sa iba't ibang iglesia. At kasama po ang aking ministry. Kasama po ang aking misis. Kaya po merong pong isang kapatiran na tumawag sa amin kasi po ang misis ko ay magaling magpaawit, worship leader. Sabi nila, your wife has worship. She got a worship. But you got a word. Yun ang sinabi sa amin. Kaya worship and word. Yun daw ang nakikita nila sa iglesia namin. Worship and word. Actually, my heart is isa sa mga gusto ko po ma-establish, sa pinagpe-pray na ma-establish ko po sa church namin. Sa church natin dito, yung New Creation Church is ma-build up yung altar ng prayer life ng bawat pamilya, bawat membro. Kasama po ang kanilang malalim na pagpupurit, pagsamba sa Panginoon. Pangalawa is, may turo po sa kanilang tama ang baptism in the Holy Spirit o ang pagmumove nila sa kalooban ng banal na Espiritu. At pangatlo is, may win po ang mga unchurched na Kristiyano. Kasi marami pong Kristiyano rito unchurched. So bring them back here to worship the Lord at the same time is makapag-evangelize po ng iba't ibang kaluluwa. Iba't ibang lahi, iba't ibang lahi na ma-evangelize po natin na hindi lang po mga Pilipino. And by the way po mga kapatid, in 2013, nung July po ng 2013, ako po ay nakapag-mission na rin po sa Tunisia. Isang Muslim country. Dinala po ako ng Panginoon sa Tunisia at ako po ay nakapag-mission doon. Ang misis ko naman ay nakapag-mission po sa Pakistan. Kasama po namin mga Koreans. So ako po ay dinala ng Panginoon sa Tunisia. Alam niyo po ba, muntingan po ako mahuli doon. I was detained for from 9 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon. 6 hours ako po na-detain doon. Bakit po? Kasi po, baliktad po yung nabasa ng misis ko. Anong nabasa niya, akala niya, kapag Pilipino na pumunta sa Tunisia, hindi kailangan ng visa. Baliktad. Ang Tunisian pala, pag pumunta sa Pilipinas, hindi kailangan ng visa. So, nung pumunta ako doon, wala akong visa. Ang punta ko doon,